Thank you, Lord God. Okay, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes. Konti. Konti. Okay. Okay. Thank you, thank you. Salamat po, salamat po. Muli isang mapagpalang araw po ng Sabado sa bawat sa atin. Ngayon po ay Hunyo, ikadalawampu araw ng buwan ng Hunyo, taong 2026, June 20, 2026. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Parang kailan lang, pero umpisa yung June. Ngayon, papatapos na naman na ilang araw na lang ulit. Praise God, ganyan kabilis ang pantakbo ng panahon natin ngayon. Ngayon po tayo po ay nasa bahagi po ng pag-aaral po ng ating ng salita po ng Diyos. At katulad po ng dati, bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang maikling pananalangin ng pasasalamat. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka po, O Diyos. Ama, Panginoon, napakabuti mo po sa bawat isa amin. Salamat po, O Diyos, sa isang linggo na naman na dumaan po sa aming mga buhay. Patuloy, O Diyos, na ikaw po ang siyang nag-iingat sa amin. Lahat po ng aming mga pangailangan sa pang-araw-araw po namin na buhay. Sa pakikipagnaig, pakikipaglaban, pakikipagbakan sa mga pagsubok, sa mga kahirapan na aming nasasalamuha sa bawat araw, O Diyos. Hindi ka nagsasawa na ito po, O Diyos, ay iyong ibigay sa amin. Salamat po sa iyong walang sawang pag-ibig, pagmamahal, pagtitiyaga sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa araw na ito, special na araw na minsan pa, Panginoon. Binigyan mo po kami ng magandang pagkakataon na kami po ay muling makapag-aral ng iyong banal na salita, Panginoon. Diyos, salamat po. Salamat po, ang Diyos, na ikaw po ay palagi naming nakakasama, palagi po namin nakakatulong, O Diyos. Purihin ka, Ama. Ama, sa paghahayag po ng iyong banal na salita, muli po inilalapit ko po ang aking sarili sa iyo na ako po, O Diyos, ay iyong abang lingkod, Ama, na nandito upang tugunin ang ministeryong pinagkatiwala mo po sa akin, ang magpahayag ng iyong mga banal na salita. Subalit, O Diyos, kulang po ang aking kakayahan, kulang po ang aking kaalaman sa ganitong kaparaanan, O Diyos. Kaya nga po, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo ang gawain ito, ang ministeryong ito, sa aking mga pagsasalita, O Diyos. Ang mga salita, mga kataga na kailangan po namin na marinig ng mga tagapakinig, taga-subaybay, mga nanonood, nakikinig, at patuloy na umaasa sa ministeryong ito, Diyos. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang magsalita, O Diyos. Gamitin mo po ang aking tinig, Panginoon, para po maipahayag yung mga salita ayon po sa iyong banal na kalooban sa ikaliligtas pa po ng maraming mga kaluluwa maglilingkod, magpupuri, sasambat, dadakila sa iyo, Diyos. Ama, ikaw po ang mapurihan, ikaw po ang maparangalan, Diyos, sa aking pagsasalita, ikaw po ang siyang makita. Itago mo po ako sa iyong likuran, O Diyos. Ganon din po, Ama, sa mga makikinig at sa mga makakapakinig pa po ng mga salita mong ito, O God. Hindi lamang po ang mga ito, kundi ang mga naipahayag na sa ministeryong ito sa mga nakarang taon, O Diyos. Hanggang sa mga darating pang taon na pagkakatiwala mo sa amin.
Loobin mo, O Diyos, na lahat po na makakapakinig sa mga salita, sa mga katagang ito, ay mangusap sa kanila, sa kanilang puso, sa kanilang damdamin, O Diyos. Madaman nila sa kanilang puso na kailangan ka po nila, Panginoon, bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ama, minsan pa po, itinataas po sa dakilang pangalan ang magkapatiran, mag-anakan, mga kaibigan, mga kakilala, mga tagapakinig. Hindi lamang po dito sa buong Pilipinas, kundi sa napakaraming bahagi ng mundong ito na aabot po ng ministeryong ito na pinagkatiwala mo po sa amin sa lugar na ito. Ama, sila po na mayroong mga karamdaman, O Diyos, ibangon mo po sila, O Diyos. Ibangon mo po sila. I speak healing, O God. Complete healing, fast recovery. Kung sino man po ang mga may karamdaman, O God, Lord, kahit na anong uri ng karamdaman nung ikaw ay nandito sa lupa, O Diyos, hindi mo man po sila inahawakan, hindi mo man po sila, O Diyos, nilalapitan. Pinapadala mo lang, binabanggit mo lang ang salitang kagalingan. At sila po ay gumagaling na, O Diyos. Ama, kung paano ikaw ay nagpagaling noon, muli gawin mo sa mga panahon ito, God. Makita mga patunayan ng mga tao, Diyos, na tunay na ikaw ay Diyos na totoo. Diyos na nagpapagaling, Diyos na tutumutugon sa aming mga panalangin, Diyos na dumidinig sa aming mga pagdaing sa iyo. Salamat po, Ama, salamat po. Diyos, sila po na mayroong mga suliran, mga problema, mga dalahin, mga bigatin, O God. Dalawin mo po sila, Panginoon. Maging sa kanilang pagtulog, maging sa kanilang pamamahinga, sa kanilang pagtatrabaho, O Diyos. Kung meron po silang mga kabagabagan, Diyos, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Ikaw po ang kumilos, Ama, yakapin mo po sila. Kung sila ay mayroong mga kabalisan, Diyos. Ang mga katanungan sa kanilang mga buhay, bigyan mo po ito ng mga katugunan. Maging kalakasan po, O Diyos, sa mga salita mong ito na may papahayag ito sa panahon ito. Maging matibay na sandigan ng bawat isa. Manalig, maniwala at umasa sa iyo, Diyos. Minsan pa, Ama, tinataas ko po sa iyo ang dakilang pagkakataong ito, ang ministeryo ito na pinagkatiwala mo po sa amin, na ikaw po ang siyang manguna. Sa pangalan po ng imbugtong na anak ni Kristo Jesus. Amen at amen. Amen. Thank you, Lord God. Okay. Okay. Ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa mga nakaraang linggo po, sa mga nakaraang Sabado po na tayo po ay nagsama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ay ang serye po na ating pinagtuunan ng pansin ay yung titulo na Everything or Nothing. Po, Everything or Nothing. At sa pag-aaral po natin ng yan, po, yung pong una sa mga serye na ito ay yung Giving the Best of Your Best. Ito po ay nakatala doon po sa aklat po ni San Juan, kabanatang 12, talatang 1 hanggang sa talatang 3. At nakatala din po ito sa aklat po ni San Lucas, kabanatang 7, talatang 37 at talatang 38. Ngayon po, ang sinasabi po rito na giving the best of your best, ay ito po yung kung saan na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay inanyayahan ng isang Pariseo. Kaya ito ang Pariseo na si Simon, na siya po ay makasalo niya sa hapagkainan. Po? So kumbaga, isa siyang guest sa kanilang dinner. At sa pagpunta po ng ating Panginoon doon sa bahay ng Pariseo na si Simon na kitongin, dumating din po ang babae doon na kung saan siya po ay dumaan sa may likuran ng ating Panginoon Jesucristo sa may bandang paanan. At ito ay umiiyak. Binasanan niya ng luha ang paa ng ating Panginoon Jesucristo at ito ay kinuskus niya, pinunasan niya
sa pamamagitan ng kanyang buhok. At ito ay kanyang nahalikan. Pagkatapos po, ito po ay binuhusan niya ng pabango. Ito po, binuhusan po niya ng pabango. Yung pong pabango na yun, po, ayon po sa pag-aaral, yung pong tinatawag na isang alabastro ng ungwento, po, na nagkakalaga po ito ng 1 taon na sahod. Po, pero hindi po nang hinayang ang babaeng ito na iyon po ay ibuhos sa ating Panginoong Hesukristo. She gave her best of the best. Yun po ang kanyang pinakamabuti. Ang halaga ng pabango na yun o ng ointment na yun o ng langis na yun ay halaga ng 1 taon na sahod. Mabigat po. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, napakahirap po na magbigay ng gano'n na. Ewan ko po kung mayroon makapagbibigay ng gano'n. 1 year salary, ibubuhos mo, gano'n. Pero dito po ipinakita ng babae na kahit na ano pa yan, kahit na gaano kamahal yan, kahit na maubos po, inubos niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. To show that she gives the best of her best. Ibinigay niya ang kanyang pinakamabuti. At yung pangalawa po, na ating, doon po sa ating serye na Everything or Nothing. Ito po yung stop skepticism. Yung pag-aalinlangan, yung hesitant. Tigilan na po natin yan na ano. Wala na yan. Paniwalaan na lang po natin ang salita ng Diyos. At tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Marami po sa Biblia ang hindi po naniwala sa salita ng Panginoon. Doon po sa aklat ng ano? Doon po sa aklat po ng First Chronicles po. Meron pong ano doon, meron pong isang sundalo doon na at saka 4 na ano. Ito po ay kwento ng Israel. Ng mga Israelita na nandun po sa loob ng Samaria na ito po ay sinarado ng kanilang mga kaamay. Yung po mga pintuan, yung po mga lagusan, sinarado po. At dahil po sa nangyaring yun, ito po, dito po sa Samaria ay nagkaroon po ng taggutom. Ano po? So, balit po ang propetang si Elias na nagsabi na, bukas sa ganitong oras ay makakabili kayo ng harina, ng sibada sa napakamurang halaga. Sumagot po ang pinakapuno ng mga sundalo ng hari. Ang sabi niya, kahit buksan ng Diyos ang pintuan ng langit ay hindi mangyayari ang sinabi. Hindi sinabi ni Elias yan o ni Eliseo, kundi ang Diyos na nagsabi sa kanya, ipaalam doon sa mga Israelita, doon sa hari ng Israel. Nangyari po yun. Nabumanga ang mga pagkain. Hindi siya naniwala. Hindi siya naniniwala. Huwag po tayong magduda. Huwag po tayong mag-alinlangan sa mga salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Sinabi ng Diyos kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod diyan sa dagat. Mahati ang dagat at kayo ay lalakad sa tuyong lupa. Sinunod po yan ni Moses. Natuyo ang gitna ng dagat at doon po dumaan ang mga Israelita. At nang sila ay nakatawid na, muling itinapat ni Moses ang tungkod sa dagat at ito ay muling nagsara. Doon nangamatay ang mga sundalo ng Paraon. Sinabi ng Diyos kay Moses, kausapin mo. Kaya lang po, kausapin mo yung bato at lalabas ang tubig. Pero yung mga tao po, minsan, sa sobrang excitement na makasunod sa Panginoon, hindi na po masyado naiintindihan ng mga
bilin ng Diyos. Sabi ng Diyos, kausapin mo. Ang ginawa ni Moses, hinampas niya, hindi lang po isa, 2 beses, pero lumabas pa rin ang tubig. Yun po sinabi ng Diyos, lalabas ang tubig. Nakainom ang mga Israelita, pati na ang kanilang mga alagang hayop. Huwag nating pagdudahan ng mga salita ni Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Sabi nga po dun sa aklat po ng mga bilang, God is not a man to lie. God is not a man that he should lie. Hindi ko po yan kaparehong ng tao na oo ngayon, mamaya hindi na. Papalit-palit, walang malaman kung ano ang totoo. Yun po yung stop skepticism. Pangatlo po sa serye natin, we are the champion. Opo? We are the champion. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Ito po ang ang talata ng Biblia na sinasabi, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? We are the champion. Kahit na ano pa yan, mga problema sa uliranin, mga sakit, mga karamdaman, kayang-kaya natin yang mapagtagumpayan. Ano ba ang katunayan na kaya natin mapagtagumpayan? Nandito pa rin tayo. May problema, may suliranin, mayroong mga bigatin, mayroong dalahin, mayroong alalahanin, but still, because God is for us, we are still standing strong, and we are praising and glorifying God. Mga pagsubok, mga kahirapan, kaubaran, kamatayan, hindi tayo may hiwalay ng mga iyan. Mga panganib, hindi tayo may hiwalay ng mga iyan sa pag-ibig ng Diyos sa atin, because we are the champion. We champion every trials, persecutions, hardships. Marami tayong napagdaanan sa buhay na ito. Pero lahat po ng iyan, tayo po ay naging matagumpay sa tulong, gabay, patnubay po ng ating Diyos. We are the champion. If God is for us, who can be against us? Ang sabi nga po sa Biblia there is no weapon that will prosper against you. Walang sandata na mananaing laban sa iyo. Ang sinasabi po sandata dito ay ang sandata ng kaaway. Kung yan ay kahirapan, kung yan ay mga pagsubok, kung yan ay karamdaman, kung yan ay bankruptcy, nawala ng trabaho, nawala ang lahat-lahat, hindi tayo kayang tibagin ng mga iyan. Ang Diyos po ay napakabuti sa atin. Sabi, pinangako niya na, I will be with you. Kasama po natin ang Diyos, nasa atin ang Diyos. Paano tayo matatalo? Because we are the champion of God. We champion every battles. Amen. Tapos po, yung pang-apat, total submission, total surrender, total trust in God. Ito po, nakasulat po ito dun sa 1 Chronicles 7:14. If my people shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will bless them. I will forgive their sins. I will heal their land. Ito pong mga salita ng Diyos na ito pinag-aaralan po natin. God gave everything. God gave everything. Total, ang lang dito, ito pong si Solomon. Ang po dito ni Solomon, siya po ang nag-mediate para sa bayang Israel. Sabi po niya, kung ang bayang Israel ay nagkasala sa iyo at sila ay humarap sa templo at manghingi ng tawad, sila ay magbalik loob, patawarin mo sila. Kung sila ay natatalo ng kaaway at sila ay lumapit sa iyo, dahil sa kasalanan, natatalo sila ay lumapit sa iyo, sila ay magbalik sa iyo, patawarin mo sila.
Nagme-mediate po itong si Haring Solomon para sa bayang Israel. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Our Lord Jesus Christ gave everything katulad po ni Haring Solomon. Ipinag-pray niya, ipinag-mediate niya ang bayang Israel sa kasalanan, pagkukulang, pagkakamali sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Sabi niya, pag ang bayan mo ay nagkasala, parusahan mo sila ayon sa bigat ng kanilang pagkakasala. Kung hindi naman sila nagkasala, pagpalain mo sila ayon sa iyong pag-ibig sa kanila. King Solomon mediated for Israel. Total surrender, total trust in God. Everything or nothing. Marami pong mga karakter sa Biblia na they gave their everything to God. Their service, their faith, their love, their dedication to God. Unang-una po, itong si Abraham. Si Abraham, matandang-matanda na po siya, 98 years old. Itong si Sarah na kanyang asawa ay 100 years old. Ibig sabihin, 2 beses na po siyang nag-menopause. Wala na po siyang chance ang manganak. Pero ang sabi ng Panginoon kay Abraham, sa susunod na taon, sa ganitong araw, sa ganitong kapanahunan, magkakaanak. Pinagtawanan ni Sarah. Natawa siya. Pero yung pinanganak, itong Isaac, ano po, pinanganak si Isaac. Kahit na matanda na sila pareho, hindi na sila pwede. Pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Walang menopause sa Diyos. Pinagpala niya sila ng isang anak ng lalaki ng pangalan na Isaac. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming bayan. Pero nung lumaki-laki ng konti itong si Isaac, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak sa akin. Ihandog mo yung anak sa akin. Paano mong i-assess yun? Ang sabi ng Diyos, gagawin kitang ama ng maraming bayan. Iisa na nga lang yung anak na ibinigay sa kanya. Tapos ihandog pa ng susunugin, papatayin. Pero hindi po nagtanong si Abraham. Hindi niya sinabi, Ama, di ba sinabi mo, magiging ama ako na maraming bayan? Bakit kayo, isa lang yung anak ko, tapos papatayin ko pa? Saan man gagaling yun? Pero sumunod itong si Abraham. Dinala niya sa bundok ng Moriah itong si Isaac. At doon ay kanya itong inilagay doon sa altar at siya, ito ay kanya papatay. Abraham gave his everything. Ang kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay niya sa Diyos. No questions asked, no complaint. He just obeyed 100% without hesitation. Pinagpala po siya ng Diyos. Hindi naman po yan, si Noah. Noah was asked by God to build an ark. To build an ark. Inutusan siya ng Diyos na magtayo, bumuo ng isang arko. Wala pa pong lagari noon, wala pang pako, walang martilyo, wala lahat na ano. Yung pong ginawa niyang barko, natapos po niya 120 years. Hindi po nagtanong itong si Noah. Hindi po yung sinabi na, Panginoon, paano ko pong gagawin yung arko na yan? Wala po akong lagari. Wala po akong itak. Wala po akong pako. Wala po akong martilyo. Wala po lahat. Pero kung tiisipin, sumunod itong si Noah without even asking or complaining or
debating God. Sabi niya na, oh Lord, hindi ko magagawa yan eh. Wala naman akong gamit. Wala naman simento, wala namang... Pero to, sumunod po itong si Noah. He gave his everything. Kasama nga po yung kanyang mga anak eh. Kasama yung kanyang asawa eh. Ginawa nila ito 120 years. Ginawa po ni Noah. At natapos po niya. Noah gave his everything, his knowledge, wisdom, talent, and skills. Hindi ko alam kung paano po niya nabuo yung arko. Walang lagari, walang pako, walang martilyo, wala lahat, pero nabuo po niya. That is the highlight there. Nabuo po niya. Naisakay lahat ng mga hayop na sinabi ng Diyos sa kanya. Pati yung mga kakainin. Great accomplishment. Hindi naman po yan. Si Enoch po, siya ay naging malapit sa Diyos. Siya po ay naglingkod sa Panginoon. Siya ay naging matapat sa Diyos. Ano po ang nangyari? God took Enoch. Hindi po namatay si Enoch. Kinuha siyang buhay ng Diyos. He gave everything to God. No holding back. Si Moses po, ang ganda ng buhay niya doon sa Egypt. Pero gumawa ng paraan ng Diyos para po siya ay pumunta doon sa ilang. At doon siya po ay nagpapastol ng mga baka, tupa, kamelyo. Nakita po niya ang naglalagablab na puno. Nilapitan niya, kinausap siya doon ng anghel ng Diyos. Ano po? Sinunod po lahat ni Moses ang mga sinabi ng Diyos sa kanya. Pinangunahan po niya ang bansang Israel na ito ay makalabas sa pagkaalipin sa Ehipto mula sa kamay ng mga ni Paraon. Nung mamatay po si Moses, dahil sa binigay niya ang lahat-lahat, ang kanyang kakayahan, ang kanyang katalino, kaalaman, binigay niya ang lahat-lahat ng yan. Pagtitiis, pagtitiyaga, para pangunahan ang bansang Israel na makalabas doon sa Ehipto. Nang siya ay mamatay, ang Diyos mismo ang siyang naglibing sa kanya. Praise God. Thank you, Lord. Pero alam po ninyo, okay, their life is amazing. They have amazing faith. They won every battle. They won every wars. Trials. They champion every hardships. Persecutions and challenges. On their service, love, and faith to God, the Creator, God who is without beginning and no end. God who owns everything and anything in this world and out there in the vast space of the universe. Still, what they did is nothing to compare. What they did is not enough when we when we talk about God. Those people that was mentioned, Abraham, Isaac, Noah, Moses, they only lead the people based on the command and rules of God. Still, God is the greatest. God gave everything to us mula po sa creation, mula po sa pagkalikha. Mula po din sa paglikha, ang Diyos po ang pinakadagila. Why? Sabi po din sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2, in the beginning
God created the heavens and the earth was without form. Darkness is all over. Ano po? Without form. Ano po yan? And the Spirit of God is hovering above the waters. Ano po? Tandaan po ninyo, God created the heavens and the earth. Dalawa pa lang po yan ang kinreate ng Diyos. Pero pagdating po doon sa verse 3, ang sinabi po doon, ang sabi po ng Panginoon, let there be light. Kung papansinin po natin, aaralin po natin ang Biblia, yung pong sinabi niyang, let there be light, saan po manggagaling ang light na yun? Wala pang araw, wala pang buwan, wala pang mga star, wala pang tala. Ano po? Ito po ang pinakakailangan ng tao. Doon po sa creation ng Diyos. Ano po ang light na yan? Ang light na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat wala pa pong araw, walang buwan, walang star, wala pa po yung mga tala, wala pa yung mga bituin, sapagkat ang araw at ang buwan ay dumating pa lang doon sa ika-4 na araw ng paglikha ng Panginoon. This is the second day ng paglikha ng Panginoon. Let there be light, and there was light. Sino po yung light na yan? Jesus is the light. Bakit nandoon kaagad ang Panginoong Jesucristo? Because Jesus is what we need. Jesus is the only thing that we need for our salvation. Wala pa nga po tayo eh. Hindi pa nga po nalilika ang tao eh. Hindi pa po nilalalang ang kung ano man. Pero ang Panginoon, ang magtagapagligtas ay nandoon na kaagad. Ipinangako na siya, itinalaga na siya ng Diyos doon. God gave everything to us. Doon po sa paglikha ng Panginoon, dito po sa creation, nandoon po yung tubig, nandoon yung mga halaman, nandoon po yung mga puno, yung gulay, nandoon po yung mga bulaklak, yung mga hayop, mga isda. Lahat po ng may buhay, lahat po ng mga gumagalaw, nilalang nilikha ng Diyos para po sa pangangailangan ng tao. Kompleto! Yung po mga halaman, yung po mga bunga, pagkain, yung mga dahon, gamot sa mga sakit pang karamdaman. Basahin po sa aklat po ng Revelation. Ang sabi po doon, yung 2 puno na nandoon, ang bunga ay iba-iba sa bawat buwan. 12 uri ng bunga sa isang taon kasi 12 months eh. Sa atin yun, pero sa Diyos hindi. Basta iba-iba ang bunga. Tapos yung mga dahon na sabi po doon sa Revelation, ang kanyang mga dahon ay gamot. So, nandun na kaagad. Kung ano man ang maaaring kailanganin ng tao sa kanyang paglalakbay dito sa mundo, nandoon na. God gave everything. Ano po? God gave everything. Yung pong tubig na ating iinumin, yung pong ating mga kakainin, yung pong araw na kailangan ng vitamins and kailangan po ng tao ang sikat ng araw. Liwanag, kailangan po ng tao ang liwanag. Yung pong buwan, mga tala, yung mga bituin, kailangan po ng tao yan. Yung mga hayop, mga ibon na kailangan po ng mga tao yan. Hindi lamang po yan. Unang nilalang ng Diyos, si Adan, kailangan po ni Adan ng isang kasama katuwang. Nilikha din ng Diyos. Itong si Eva. Pero hindi po ang Diyos ang nagbigay ng pangalan na Eva. Kay Eva. Si Adan po ang nagbigay ng pangalan na Eva. Ang nilalang po ng Diyos na si Adan, kasama po si Eva, ang tawag po niya sa kanila ay Adan. Chapter 5 ng Genesis po. Ano po? Ngayon po, dahil siya nakita po ng Diyos na yung kanyang maski na yung kanyang nilalang ay binigyan niya ng kumpleto ng kanilang mga maaring kailanganin sa kanilang buhay dito sa mundo. Still, tumalikod, sumuway ang tao sa kalooban ng Diyos. Nagkasala ang tao. Lumayo sila sa Diyos. Alam po ninyo na
Minsan binabalik-balikan ko po yung binabasa kong Biblia na binabasa ko sa Biblia eh. Magmula po ng palayasin si Adan at saka si Eva doon sa halamanan ng Eden, hanggang doon po sa pagkasilang po ni Enos, doon po sa chapter 4 ng Genesis. Bilangin po ninyo, 150 years po ang pagitan. Magmula doon sa pagkalayas nila sa hardin hanggang sa pagkapanganak po ni Enos, doon po sa dulo ng chapter 4 ng Genesis. 150 years. Ang sabi po doon, noong maipanganak lang itong si Enos, saka muling tumawag ang tao sa Diyos. So walang kaugnayan ng Diyos, walang kaugnayan ng tao sa isa't isa. Tinalikuran nila ang Diyos. Pero ang Diyos pa rin ay patuloy na nagmahal, nagbibig sa atin. Sabi nga, patuloy ako nagpadala ng mga hari, ng mga propeta, ng mga hukom, ng mga pari, upang kayo ay ituwid, paalalahanan, gabayan kung paano ako ay inyong paglingkuran. Kanya rin ginawa ng Diyos. Sabi nga po ng Diyos ako mismo ang maghahanap sa aking bayan, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa na nangawala. Ang Diyos mismo ang siya naghanap sa atin. Po, bandang huli. No po, dahil yung mga tao po, hindi talaga nakikinig. Doon po sa span po ng New Testament at saka Old Testament, 420 years po yan. 420 years. Wala na naman pong kaugnayan ang tao sa Diyos. Yun po yung tinatawag na silent years. Ano po? Dark ages. Walang kaugnayan ng tao sa Diyos. But still, doon po sa ano na yun, sa panahon na yun, ang Diyos po ay gumagawa. Kumikilos. At nung dumating na ang takdang oras, tamang panahon, sinugo po niya ang kanyang bugtong na anak. No? God gave everything sa pangangailangan ng tao magmula sa creation. Tapos ito binigay niya ang kanyang bugtong na anak. 1 John chapter 4 verse 14, 15 and 16. Ang sabi niya, God sent His only begotten Son to save the world, so that we may have life through Him. Ang Diyos ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang mundo, ang daigdig, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 1 John 4:19. 1 John 4:14, 15, 16. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sino makakagawa niya? God gave everything. Pagkatapos ng Diyos Ama, the Almighty God, after the Creator, ano naman po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Magmula po sa pagkabata ng ating Panginoong Kristo, ipinakita po na po niya ang kanyang talinong kaalaman at pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Kung paano sumunod sa salita ng Diyos. At nang dumating ang takdang araw, ang takdang panahon na siya po ay mangangaral na at the age of 30, siya po ay nangaral, nagpakita ng mga himala. Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, may mga makaramdaman. Yung mga bulag, nakakita. Yung mga bingi, nakarinig. Yung mga pipi, nakapagsalita. Yung mga lumpo, nakalakad. Yung tuyot ang kamay, nanariwa ang kamay. Yung pong babae na inaagasan ng dugo sa loob po ng 12 taon. Siya po ay pinagaling ng ating Panginoong Kristo.
Right there and then, on the spot, gumaling po. Ang babaeng ito na 12 taon na inaagasan ng dugo, siya po ay gumaling. Itong bulag na si Bartimaeus, tumalawag siya sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo. Jesus, anak ni David, mahabag ka po sa amin. Mahabag ka po sa amin. Yun lang. Ano po ang binigay ng Panginoon kay Bartimeo? He gave everything, but Bartimaeus wants that he might see, that he can see, because Bartimaeus was born blind. Ipinanganak na bulag itong si Bartimaeus. Hindi po siya naranasan ang siya ay makakita. Yun po ang hiniling niya. Gusto ko pong makakita. Right there and then. Nakakita po si Bartimaeus. Yung pong lalaki na inaalihan ng masamang espiritu na nakatira po doon sa sementeryo. Hindi po nila makontrol, hindi po nila kayang gapiin. Nakatali po siya ng tanikala, pero ito po ay kanya pinalagot-lagot. Pinuputol-putol ang mga tanikala. Pero dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang inaalihan ng masamang espiritong ito, siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. Siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. Hindi lamang po yan. Jesus gave everything. Pinakain po niya ang mga libo-libo, 4,000. Ang unya pinakain, 5,000 pinakain niya lahat. Salamat sa Diyos. Napakabuti. They gave everything. Everything as in everything up to His death on that cross. Hindi lamang po yung mga pangailamang pagkain, hindi lamang po yung mga pagpapagaling ng mga may sakit, ang mga karamdaman, hindi lamang po yung nakakita ang mga bulag, hindi lamang nakalakad ang mga lumpo, kundi ibinigay po niya ang kanyang buhay upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Jesus gave everything, even His life. Yes, His life. He died on the cross because of my sin, because of your sins, because of the sins of the world. Jesus gave everything. Ang Panginoong Hesukristo, bago po siya umakyat sa langit, hindi pa po tapos yung siya po ay namatay doon sa cross. Pagkatapos na siya po ay nabuhay after 3 days, bago po siya umakyat sa langit, ano po ang ginawa niya? Ipinag-pray po niya ang mga alagad. Ipinag-pray po niya ang mga mananampalataya. Ipinag-pray po niya ang lahat ng mga tagasunod, ang mga kumikilala sa kanya. Sabi po niya, Ama, babalik na ako dyan sa iyo. Ito pong mga binigay mo sa akin, sila po ay nandito pa sa mundo. Hindi ko po inihiling na sila ay yung alisin sa mundo, kundi Diyos, pagpalain, ingatan, gabayan, patnubayan mo po sila. Yun po ang panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. At Ama, paipadala mo po ang kanilang tagapayo. Ipadala mo po ang kanilang comforter, ang kanilang mga aalib. Ibinigay na ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan. Idinalangin pa niya na ang mga aliw at ang tagapagturo natin ay ipadala ng Ama. So, nung bumalik ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, doon po sa langit, nung po umupo siya sa kanan ng Diyos, sino po ang naiwan? Nandiyan ang Holy Spirit. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Ano po? We cannot outgive God. We cannot outgive God.
Even, ibigay natin ang lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating kaalaman, talino, karunungan, lakas. Ang Diyos at ang Diyos pa rin ang siyang nangunguna. We cannot outgive God. He never stops. He never stops. He's everything up to our salvation. God gave everything. From the beginning up to the end. Bago pa nga po tayo ipinanganak, nandiyan na ang lahat ng ating mga pangangailangan na ibinigay ng Diyos sa atin. Tatandaan po niyo yung una kong sinabi kanina. Pagkalikha, pagkalalang ng Diyos sa langit at ng lupa, ang una niya, ang kasunod na ginawa na inano niya ay, let there be light. Nandiyan ang liwanag. Ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya po ang magiging tagapagligtas ng tao. So, kailangan pong nandoon na siya. Kaibigan ko, mga kapatid, God gave everything. Yung pong mga yung pong mga unang napag-aralan natin, they gave everything to God. Yung pong kakayahan nila, kung ay yung mga tinatangkilik nila, yung pong mga lakas nila, they gave everything. Nakakamangha po ang mga buhay ng mga taong ito. Wala po silang itinitira sa buhay nila. Wala po silang itinatago. No holding back. Ang Diyos mismo, no holding back po. No? He gave everything. Wala po siyang itinira sa kanyang sarili. Maging ang kanyang bugtong na anak ay binigay po niya para sa atin na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon po ng katubusan sa ating mga kasalanan, at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, ang mga salita ng Diyos, dalangin ko na mangusap sa iyong puso, mangusap sa iyong damdamin. Oo. Kung titingnan niyo ako, marami din naman akong pagkukulang, marami akong pagkakamali, marami akong flaws sa buhay ko. Pero ang Diyos, patuloy po niya akong iniingatan, patuloy po niya akong pinagpapala. God is still changing me. God is not yet finished sa akin, hindi pa po tapos ang Diyos sa akin. Sa bawat mananampalataya, sa bawat naglilingkod sa Panginoon, hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Mga kaibigan ko, tandaan po natin, ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ay wala pong hanggan. Lahat-lahat. Ito po ang ating maaasahan sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa mensahe pinagkatiwala mo po sa amin sa araw nito. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilahan ka. Salamat po, O Diyos, sa muli mong paalala sa amin na tunay, you did not hold back anything from us. Blessings upon blessings po ang binigay, pinagkatiwalaan po sa amin. Magmula pa po, O Diyos, doon sa creation, doon sa paglikha mo, hanggang sa pinakadulo po ng aming mga buhay. Nandiyan ka pa rin, Ama, na patuloy mo kami iniingatan, ginagabayan, pinapatubayan, pinagpapala. Purihin ka, Ama, Diyos, sa mga nakikinig, nanonood, O God. Itulot mo po na ang mga salitang ito ay magkaroon po ng buhay sa kanila. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilahin ka. Sa pangalan po ng bugtong na anak na Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:47. 5:47. So meron pa po tayong 13 minutes. Mahaba-haba pa po. Sa araw po ng bukas ay tawag dito, Father's Day. Nung pong nakaraan, nakalimutan ko po yung Mother's Day. Okay. Bukas po ay Father's Day. So binabati ko po kayo ng mga Father's Day, mga tatang, mga daddy, mga
mga ama, mga Indo. Ano po, kung baba, yun, mga salitang mga Arabic word. Ano po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga kamag-anakan ko, mga kaibigan, mga kakilala, hindi ko po kayo isa-isa babanggitin ng pangalan. Basta po, Happy Father's Day sa inyong lahat. And din po, binabati ko po ng happy birthday. Yung aking po, nag-birthday po siya noong June 12, si Zoe Ranjewel Tuason Abad. Ano po? June 12 po yan. Tapos po, yung kanyang ama, si Ronald, June 15, nag-birthday din po siya. Ronald Abad. Tapos po, bukas, araw po ng linggo, June 20. Hindi. Ngayon. Nasa Amerika po, kaya bukas pa po yung birthday niya doon. Pero babatiin ko na po siya. Happy birthday sa aking manugang kay Ed na nandun po sa Pennsylvania kasama po ng kanyang sambayan. Okay. Happy Father's Day na din po sa inyong lahat. Okay, ganun din po. Okay. May babatiin po ako. Nung nakaraan po, hindi ko po dala yung ito, listahan ng mga pero ito po, dinikit ko na siya sa notebook para hindi po makalimutan. Meron po tayong mga gawain dito po sa dito sa Tarlac. Dito po sa may CEMI Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan. Bagong Bayan sa Lapungan. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Vinson. At ito po, dalawa po yung listahan nila. Meron po silang mga Bible study o mga gawain doon po sa lugar ng San Basilio. Don Basilio. Tapos po sa may Cardona. Tapos sa Victoria, sa Matapitap, Pangasinan, Malasiki. So meron po silang mga Bible study dyan sa mga lugar na yan. Kung malapit kayo po dyan, samahan po ninyo sila. Tapos po yung mga kalalakihan, meron po sila doon po sa church, meron po silang gawain na tinatawag nilang Strongmen of God. Sa mga kalalakihan po yan. Tapos po sa mga kabaihan ay yung Women of God. Tapos po doon sa mga kabataan, meron po silang tinatawag na Discipleship Sunday at Youth Convergence. Once a month po yan. So, samahan po ninyo sila sa kanilang mga sinasagawang gawain. Tapos po, dito naman po sa CEMI San Manuel. Sa may Cantarilla District 4, CEMI San Manuel. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Yung pong kanilang mga gawain, mga Bible study, dito po sa lugar ng San Pascual, San Jose, Kapanikian, San Manuel, Villa Bacolor, Baling, Kanaway. Yun po yung mga lugar. Ulitin ko po, San Pascual, San Jose, Kapanikian, San Manuel, Villa Bacolor, Baling, Kanaway. Alam ko po, meron pang isang lugar dito na hindi ko pa naisulatan po. Tapos po, dun sa malayo-layo. Malayo-layo. CEMI Tuaw, Barangay Akusilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Ulitin ko po. CEMI Tuaw, Barangay Kagumitan, Akusilian. Cagayan Valley. Samahan po niyo sila sa kanilang mga gawain. Tapos po, binabati ko rin po si Madam Marcelina Tuason na nandun po siya ngayon sa may Canada. Yan po kanyang mga anak na si Jane. Ito po kasama po niya. Kasama po niya ito sa Canada. Si Jane. Tapos po yung kanyang mga apo, si Joraine, si Junella at saka si Junel. At yung pong anak niya na si Gemma, naiwan po dito sa may Magalang, Pampanga. Okay. Tapos po yung pong mga staff ng Back of Florida, Dao Branch. Yung kanilang pinakamagandang
cashier, teller, si Bel, tapos po si Mucha, si Mina, si Roxanne, at si Sir Louis. Opo, yung pong nanay po ni Bel, si Nanay Marites na siya po ay nakikinig, nanonood sa ating programa. Okay? Wala na po siguro akong nakakalimutan. Muli, magandang araw po sa bawat sa atin. Pagpapala po ng Diyos ay siya manatili, kumilos sa ating buhay hanggang sa susunod po na araw ng Sabado, June 27. Ang oras po natin ay alas 5:54. Purihin ang Diyos, sambahin ang Panginoon. Sa pangalan po ng ating Panginoon Yesu Kristo, God bless us all. Thank you, thank you, thank you po. Amen. Amen.